Nung nag-umpisa kami sa paggawa nito na piyaya ay wala po kaming lutuan, wala kaming steel plate na kagaya nito. At ng mga ilang linggo lang po ay nakabili din kami ng steel plate na lulutuan ng ating piyaya kasi mahal din po ito eh. At wala din kami noong dough roller at spiral mixer kaya mano-mano po yung paggawa namin. Kaya kung gusto kang matuto sa recipe natin na ito ngayon mga palangga, itapusin mong panoorin itong ating video. Step by step po natin itong ituturo. Kaya wag na nating patagalin ito, simulan na po natin. Ang una nating gagawin mga palangga ay magtimpla po tayo ng ating palaman. Ito po yung ating nakikita po ninyong asukal. Maskubado po yung tawag dyan. 1 kilo po yan. At maglagay tayo dito ng 500 grams ng third class. At haluin lang po natin yan mga palangga. At durugin lang po natin yung mga malalaking mga bilog-bilog ng ating maskubado. Kasi yung ating maskubado sugar ay marami po talagang buo-buo. At pagkatapos nating mahaluan ng harina ay salain lang po natin yan. Kasi ayan mga palangga yung ating muscovado sugar ay marami po talagang bilog-bilog. Ayan po. Hindi po yan maiwasan. At yung ating nakukuha ng mga bilog-bilog ay barilyahin po natin ito. Durugin po natin ito ng pino at pagkatapos ay ulit salain po natin ulit. Ayan po mga palangga. Tingnan nyo lang po yung susunod pa nating gagawin. Ayan, ito na po yung nakukuha natin lahat sa ating maskubado na bilog-bilog. Lagyan na po natin ng konting harina para hindi dumikit pag binarilya po natin. Ang demo natin ngayon ay para po sa mga wala pa pong mga experience sa pagbibik na gustong matuto nito. Kung ikaw ay marunong na nito ay skip mo na lang po itong video natin ito palangga. At kailangan po talaga hindi lang basta ninyo screenshot o kunin yung ating mga ingredients ay kailangan po talaga na malaman po ninyo yung ating mga procedure para hindi nyo din ako masisi kung palpak yung gawa ninyo. Ayan, at itong natitira na kaunti ay itapon na po natin ito. Matigas na ulo na po ito. At pagkatapos ay mix lang natin ulit at magawa lang po tayo dito ng maliit lang po na butas. Kasi dito natin ilagay yung ating asin, yung ating tubig. Dito natin tunawin yung ating asin. At nang natunaw na yung ating asin ay unti-unti na po nating basain yung ating muscovado sugar. At haluin lang po natin hanggang sa mabasa na siya. Hanggang sa mag-will combine na yung ating tubig at yung ating asin sa ating muscovado sugar. O ayan baka magtatanong kayo mga palangga kung bakit may asin yan. Naglagay po tayo dyan para mag-balance po yung tamis ng ating palaman. At kailangan lang talaga mga palangga yung tubig ninyo dito ay katamtaman lang po. Hindi natin dito kailangan ng basaang-basaan na palaman at hindi din natin dito kailangan ng matigas na palaman. Kailangan lang po, ito lang po kalambot mga palangga yung ating palaman. Ayan, tapos na po natin gawin yung ating palaman. Itabi lang muna natin ito, gagawa na po tayo ng ating pabalat. Sa ating pabalat ay nakahanda na po dito yung aking harina at may baking powder na po ito. At isunod nating ilagay dito yung ating asin, yung ating asukal, at yung ating vanilla extract. At pagkatapos ay maglagay na po tayo dito ng tubig at tunawin lang po natin yung mga dry ingredients natin mga palangga bago po natin i-mix yung ating harina dito. At maglagay na tayo dito ng ating mantika at yung ating shortening. At pagkatapos ay haluin lang po talaga natin, imasa lang po natin ito mga palangga ng tudo. Manumanuhin po natin ito mga palangga Ito po yung recipe ko pag nagmanumano po ako. Malambot lang po yung ating dough para hindi po tayo mahirapan sa pagmasa ng manumano. At sa pagmasa natin dito ng manumano mga palangga ay hindi naman talaga natin kailangan na maging elastic o makinis na makinis talaga yung ating dough. At dito sa part na ito ay minasa ko ito ng mga 4 minutes. O ayan mga palangga parang spiral mixer lang Charot, joke lang, simpre iba yun eh. Ayan, nang natapos ng 4 minutes sa pagdiin-diin ay itabi lang muna natin ito. Gawa muna tayo ng ating weldo or ito po yung ipahid natin dito sa ibabaw pag nagpalapad po tayo sa ating pabalat. I-mix lang talaga natin ito hanggang sa mag-will combine po yung dalawang sangkap po natin. Ayan po mga palangga at isit aside lang muna natin ito. Uulitin po nating masahin yung ating dough or yung ating pabalat ng mga 5 minutos. Sa ating harina ay all-purpose flour po yung gamit natin ngayon sa ating video. Pero kayo mga palangga ay pwede kayong gumamit ng first class flour at dagdagan nyo lang yung tubig ninyo pag ito'y matigas.
Tansyahin nyo lang talaga yung inyong tubig kasi hindi po tayo magkapareho ng bra ng ating harina. At pagkatapos ay palaparin na po natin, magdas na po tayo dito ng harina sa ating misa para hindi dumikit yung ilalim sa ating misa, yung ating dough. At magdas lang po tayo dito ng kaunting harina sa ibabaw po ng ating dough at barilyahin lang po natin ito. Palaparin lang po natin ito mga palangga ng medyo manipis. At kailangan mga palangga ha, balance po yung hydration ng ating pabalat at saka ay yung ating palaman. Kung malambot yung ating palaman ay kailangan ay malambot din yung ating pabalat. Kung matigas yung ating pabalat ay matigas din po yung ating palaman. Yung ating video ngayon ay plain lang po ito na piyaya. Wala po tayong OB kasi naubusan po ako ng mascovado. Bali sa susunod ay i-video na lang po natin yung paggawa natin sa ating OB piyaya. Ayan ang mga palangga at pagkatapos ay ilagay na natin dito sa ibabaw yung ginawa natin kanina na oil dough. At kailangan ay pantay po yung paglagay natin or yung pagpahid po natin dito. At i-roll lang po natin ito na may kasamang kaunting hila. I-roll lang mahigpit para po makagawa po tayo ng maraming layer. Ang video natin ngayon ha ay naka-fast forward po para po mabilis po tayo sa ating video. Kaya medyo mabilis pag ito'y tingnan ninyo. At pagkatapos mga palangga ay pwede na natin agad itong putulin. Nasa 25 grams po yung putol ko dito. Ayan po mga palangga, putulin na po natin kasi malambot lang naman yung ating dough. At pagkatapos nating putulin lahat, ay pwede na tayong maglagay agad ng palaman dito. Pwede na po natin itong barilyahin ng pabilog. At sa paglagay po natin dito sa ating palaman, ito po yung ating layer, ito po yung ating putol. Para makakuha po tayo ng magandang layer ng outcome ng ating piyaya. At iwas butas-butas na rin po para hindi makalabas yung ating palaman pag niluto. Ay dito po tayo sa bandang gilid magdiin, dito po natin laparin. At pagkatapos ay maglagay po tayo dyan ng lunga at saka yung harina para hindi po tayo mahirapan sa pagpalapad. Para hindi dumikit. Ayan po, barilyahin lang po natin ng pabilog. At yung ating palaman dito ay pantay lang po sa ating pabalat. Yung aking pabalat ay 25 grams, yung aking palaman ay nasa 23 to 25 grams din po. Ayan po mga palangga. At habang nagbarilya po tayo dito ay kailangan po ay sundin po ito sa pagluto mga palangga para maganda po yung outcome ng ating piyaya. Hindi po naging idlit ng tawag namin dito or hindi po naging butas-butas. Kasi nga yung ating palaman ay basa po siya lalo pag naluto, ang sarap po niyan. Kaya mas mainam pagkatapos pagpalapad, pagkatapos barilya ay lutuin na po kaagad. Ito po yung ginagawa namin noon mga palangga nung wala pa po kaming lulutuan, nung hindi pa kami nakabili ng malaking steel plate. Sa kawali lang po talaga namin noon niluluto mga palangga yung aming piyaya. Maganda naman yung outcome sa kawali, kaso nga lang, yun nga lang po ay matagal po matapos kasi kaunti lang po yung laman ng ating kawali. At ito po yung aming steel plate. At dito din namin niluluto yung aming lumpia wrapper. Mga palangga sa katagalan nito ay ilang sako na siguro nitong naluluto. Bawing-bawi na po talaga kami dito sa aming steel plate. Marami na po itong naluto. Ayan ang mga palangga, tingnan po ninyo yung ating piyaya. Basang-basa po yung palaman at mabango po. Ayan po. Sana may natutunan. Sana po ay nadagdagan ko naman ang inyong kaalaman. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Kailangan po ay matry nyo itong mga palangga. Madali lang naman itong gawin pag sanay ka na. Ay, bye-bye!